Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1901 hanggang Kabanata 1910. Kabanata 1901. Kung walang sino man ang makakalaban kay Walang Bulaklak, matatapos na ang round na ito, wika ni Haring Bilog na Buwan, habang tumatayo siya. Naunawaan niya ang mga iniisip ng mga mula sa Hardin ng Buwan. Alam niyang walang ibang tao mula sa Hardin ng Buwan ang makakalaban sa kanilang nasaksihan lang. Kaya, ayaw niyang sayangin pa ang oras. Makakasama lang ito sa rebate at sa Hardin ng Buwan. Haring Bilog na Buwan, nais kong imungkahi ang isang kaibigan na maaaring makakalaban kay Walang Bulaklak. Biglang yumuko si Dulish sa harap ni Haring Bilog na Buwan. Lish, ano ang ginagawa mo? Hinayla pabalik ng kanyang kapatid na si Rebecca, hindi sigurado kung anong katawa-tawa ang sinusubukan ng kanyang kapatid. Lish, anong estudyante ang iminumungkahi mo? Nagulat si Haring Bilog na Buwan. Si Dulish ang kanyang anak na babae, ngunit hindi niya maisip kung sino ang maaaring imungkahi niya. Ang iminumungkahi ko ay hindi isang taong may pribilehiyo na maging miyembro ng Hardin ng Buwan. Ngunit ang estudyante ng Reyna ng Kutsilyo, si Hansen ng Planet Eclipse. Ngumiti si Dulish. Pagkatapos noon, nagyelo si Hansen. Hanggang ngayon, nanonood lang siya. Nagyelo rin ang iba pang makitid na buwan. Walang umaasang hihilingin ni Dulish si Hansen ng ganon. Nagulat din si Ching Li. Hinailan niya si Dulish palapit at sinabi, ano ang ginagawa mo? Hindi ba sinabi mo na mas maganda ang mga salita ni Hansen kaysa kay Walang Bulaklak? Kung totoo iyon, kung gayon inirerekomenda kong siya ang makipaglaban kay Walang Bulaklak. Kung manalo siya, mas magmumukhang maganda lang ang rebate, sabi ni Dulish. Iyon lang ang naisip ko. Hindi ko alam kung totoo na mas magaling si Hansen, mabilis na sabi ni Ching Li. Suot ang isang mahiwagang ngiti, sinabi ni Dulish, hindi mahalaga, kahit na matalo siya. Hindi siya isa sa rebate, at hindi siya miyembro ng Hardin ng Buwan. Hindi niya tayo mapapahiya, kahit na mabaygo siya. Hindi alam ni Ching Li kung ano ang sasabihin sa kanya. Tinitigan niya si Dulish at sinabi, kung matalo siya, mapapahiya ang Reyna ng Kutsilyo. Mas masama pa iyon. Bago pa makapagsalita pa si Dulish, kumunat ang noo ni Haring Bilog na Buwan sa entablado at sinabi, si Hansen ay wala sa listahan ng mga miyembro. Haring Bilog na Buwan, narinig ko na ang tungkol sa estudyante ng Reyna ng Kutsilyo. Kung tunay na makakalaban at maihahambing natin ang ating mga diskarte, masisiyahan ako sa pagkakataong iyon. Yumuko si Walang Bulaklak sa harap ni Haring Bilog na Buwan. Nang bumalik sina Walang Salita at Walang Bulaklak mula sa Planet Eclipse, nag-usap sila tungkol sa kung paano nila makikilala ng mas mabuti si Hansen. Ang pinakamagandang paraan upang gawin iyon ay ang pilitin siyang umakyat sa entablado at hamanin siya sa ganitong kompetisyon. Nang marinig na iminungkahi ni Dulish si Hansen, kumislap ang mga mata ni na Walang Salita at Walang Bulaklak ng ningning. Hindi nila hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Bago pa sumang-ayon si Walang Salita, sumang-ayon na si Walang Bulaklak. Dahil sumang-ayon na si Walang Bulaklak, wala nang ibang magawa si Haring Bilog na Buwan kundi tanungin, nasa dito ba si Hansen? Oo, narito ako. Tumayo si Hansen at yumuko sa harap ni Haring Bilog na Buwan. Handa ka bang makipaglaban kay Walang Bulaklak? Tanong ni Haring Bilog na Buwan. Handa ako, sagot ni Hansen. At nagulat ang lahat sa paligid ng entablado. Kahit si Asia, na nasa Planet Blade, ay nagulat nang marinig na sumang-ayon si Hansen na makipaglaban kay Walang Bulaklak. Naisip ni Hansen na hinayaan siyang pumunta ni Asia upang patunayan ang kanyang sarili. Naisip niyang naayos na ito, at iyon ang dahilan kung bakit mabilis niyang tinanggap ang hamon. Kaya, handa na siyang magpakita muli at gawing mas seryoso si Asia sa kanya bilang isang estudyante. Umaasa siyang handa siyang gumastos ng mas maraming resources sa kanyang pag-unlad. Gusto talaga ni Asia na magkaroon ng dagdag na reputasyon si Hansen, ngunit ang touching flower finger ni Walang Bulaklak ay napakasigla. Mahirap makahanap ng isang taong may klase ng hari upang makipagkompetensya sa ganoon. Kaya, hindi niya inaasahan na ito ang sasang-ayunan ni Hansen ng napakabilis. Kung gayon, maaari kang umakyat sa entablado at makipagkompetensya kay Walang Bulaklak.
Naisip ni Haring Bilog na Buwan na sinusubukan ni Dolish na biruin si Hansen, at iyon ang dahilan kung bakit tinanong niya si Hansen kung handa siyang gawin iyon. Bibigyan din nito si Hansen ng pagkakataong maiwasan ang pakikilahok. Ngunit talagang handa si Hansen na umakyat sa entablado, at nagulat iyon si Haring Bilog na Buwan. Naglakad si Hansen patungo sa entablado, at pagkatapos ay umakyat sa gintong batong pagsubok. Amitabha, G. Hansen, nagkita na naman tayo. Ang makalaban sa iyo sa pagpapakita ng mga sining ng Gino ay isang malaking karangalan, tumango at sabi ni Walang Bulaklak. Magalang ka ba? Tanong ni Hansen, habang papalapit siya sa gintong batong pagsubok. Hindi siya interesado na makipag-usap ng masyadong mahaba sa Buddha. Tinitigan ni Walang Salita si Hansen. Talagang gusto niyang makita kung paano pipiliin ni Hansen na makipagkompetensya kay Walang Bulaklak. Hindi niya paniniwalaan na mayroon siyang kasanayan na mas mahusay kaysa sa kanilang nasaksihan lang. Ano man ang mangyari, ito ay isang magandang pagkakataon upang obserbahan si Hansen. Maingat na nanood si Walang Salita, ayaw niyang makaligtaan ang isang detalye. Maraming mga noble ng makitid na buwan ay hindi masaya sa konsepto na talagang aakyat si Hansen sa entablado. Baron lang siya, talaga bang makikipagkompetensya siya kay Walang Bulaklak? Kahit na gamitin mo ang iyong asterisk sa para mag-isip, malalaman mo na hindi magtatapos ito ng maayos. Oo, hindi siya miyembro ng Hardin ng Buwan. Ang marinig na siya ay inirerekomenda. Bakit siya inimbitahan ni Dolish? Gusto ba niyang mapahiya siya? At bakit hindi lang tumanggi si Hansen nang tanungin siya ni Haring Bilog na Buwan? Mas maganda iyon kaysa sa mapahiya dito. Oo, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Baron lang siya, pagkatapos ng lahat. Talagang iniisip niyang makakalaban ang kanyang mga kasanayan sa mga kasanayan ni Walang Bulaklak na natutunan mula sa isang Haring Buddha. Hinihiling lang niyang matalo. Mayabang siya, masyadong mayabang. Nakakuha siya ng kutsilyo na may klase ng hari at nagsanay ng kutsilyong ngipin, pero ano? Ang kanyang kumpiyansa ay lumaki ng napakabilis, at masyadong malaki ang kanyang ulo. Matapang siya, ngunit halatang tanga. Magiging nakakahiya ito. Ang paglaban ni Hansen kay Walang Bulaklak ay parang isang peking produkto na sinusubok sa panlasa sa isang paghaharap laban sa tunay na bagay. Kung kaya niyang umakyat doon, kaya ko rin. At least ako ay isang Viscount. Kahit na isang Earl ay hindi magagawa ng marami laban doon. Naramdaman ko ang kalooban kanina, at talagang nakaka-crush. Kumunat ang noo ni Rebecca at pinagalitan si Dolish. Masyado nang malayo ito. Kahit na si Hansen ay hindi miyembro ng Hardin ng Buwan, siya ang kumakatawan sa rebate sa kompetisyong ito. Nakakahiya para sa atin kung matalo siya. Nagkibit balikat si Dolish at sinabi, hindi mo ako masisisi dito. Siya ang nagdesisyon na umakyat dito. Maaari siyang tumanggi. Hindi ko kasalanan na nagpumilit siya. Naisip ni Qingli ang mga bagay sa loob ng ilang sandali, at pagkatapos ay sinabi, kung handang pumunta si Hansen, nangangahulugan din iyon na kumpiyansa siya na manalo. Marahil mayroon talaga siyang isipan na mas malakas kaysa kay Walang Bulaklak. Imposible, sabay na sinabi ni Rebecca at Dolish. Hindi sila naniniwalang matatalo ni Hansen si Walang Bulaklak. Napakasigla ni Walang Bulaklak, parang naglaloko siya. Ngunit para lang sa masaya, inirerekomenda ni Dolish si Hansen. Hindi niya inaasahan na mananalo siya. Hindi lang sina Rebecca at Dolish ang nag-iisip ng ganito. Karamihan sa rebate ay hindi rin naniniwalang mananalo siya. Kahit na si Haring Bilog na Buwan at si Yisha mismo. Ngunit hindi naabala ni Hansen ang kanyang isipan sa lahat ng ito. May plano siya. Lumapit siya sa gintong batong pagsubok at tiningnan kung ano ang nakasulat ni Walang Bulaklak. Gamit ang kanyang daliri, gumuhit siya sa kabilang panig. Kabanata 1902. Tumayo si Hansen sa harap ng gintong batong pagsubok at mabilis na gumalaw ang kanyang isipan. Ang isipan ng touching flower finger ni Walang Bulaklak ay hindi isang pagpapakita na may klase ng hari, ngunit para sa mga batang noble, tiyak na mukhang malakas iyon. Ang isipan ng kutsilyong ngipin ay mas malakas kaysa kay Walang Bulaklak, ngunit hindi magagamit ni Hansen iyon. Kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, tiyak na magtatagumpay siya. Ngunit magiging kaina-hinala sa kanya si Yisha. Kahit na hindi niya ginamit ang isipan ng kutsilyong ngipin, ang kanyang sariling isipan ng espada ay hindi rin mahina. Madali rin niyang matatalo si Walang Bulaklak gamit iyon, ngunit nakita na iyon ni Yisha dati. Kung gagamitin iyon ni Hansen, ihahayag niya na siya ay si Dolyar sa kanya, at malamang na hindi siya hahayaan ni Yisha pagkatapos noon. Sa kabutihang palad, may alternatibong plano si Hansen. Ang walang hanggang sutra ay may tala ng touching flower finger.
Kahit na hindi pa niya ito nasasanay, alam niya kung anong uri ng sining ng Gino ito. Alam ng bawat Buddha ang touching flower finger, at pinatunayan nito sa kanya na hindi ito isang mahirap na sining ng Gino na maunawaan. Ang bersyon ni Walang Bulaklak ay napakasigla dahil binigyan siya ng lakas ng isipan ni Wilted. Sinaunang demonyo, katulad ng sinabi mo. Ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan at maging tapat tungkol dito. Inilagay ni Hansen ang kanyang kalooban sa loob ng tore ng tadhana. Kinausap niya ang sinaunang demonyo. Ngumiti ang sinaunang demonyo at sinabi, gusto mo. Pagkatapos noon, nanatili ang sinaunang demonyo sa kanyang kinauupuan. Itinaas niya ang kanyang daliri upang gumuhit. Ginagamit na ngayon ng sinaunang demonyo ang touching flower finger ng Buddha. Iba ito sa touching flower finger ni Walang Bulaklak na binago gamit ang isipan ni Wilted. Nang ilabas ng sinaunang demonyo ang kanyang daliri, parang isang Buddha na nakahawak sa isang bulaklak. Lahat ng bagay sa mundo ay nasa loob ng daliri na iyon. Nang gumuhit ang sinaunang demonyo, naramdaman ni Hansen na ang kanyang puso ay nakakonekta sa kanya. Naramdaman ni Hansen ang nararamdaman niya, at nakita ang nakikita niya. Nagsasabay si Hansen sa sinaunang demonyo. Inilabas niya ang kanyang daliri at idiniin ito sa gintong batong pagsubok. Ang paggalaw ng dalawa ay perpektong magkasabay. Ngunit gumuguhit ang sinaunang demonyo sa hangin, habang ang daliri ni Hansen ay tumatakbo sa ibabaw ng bato. Hoy! Touching flower finger ito. Ginagamit ni Hansen ang touching flower finger. Mukhang ganoon, pero bakit mayroon siyang touching flower finger ng Buddha? Ang touching flower finger ay hindi bihira, at karaniwan ito sa mga Buddha. Maraming tagalabas ang nakakaalam kung paano gamitin iyon, kaya hindi ito nakakagulat. Talagang kakaiba na makita siyang gustong kopyahin at isulat ito kaagad. Isang bulaklak, isang dahon, isang mundo. Hindi pinansin ni Hansen ang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Boom! Nang makita ng mga noble ang nakasulat ni Hansen, nahulog sila sa isang tahimik na pagkagulat. Mabilis na nagkaroon ng malamig na pawis sa kanilang mga katawan. Sobrang takot nila, parang may sumpa na ipinataw sa kanila. Hindi sila gumalaw, at ang tanging nagawa nila ay tahimik na tumitig sa nakasulat na salita ni Hansen. Walang mga talulot na nahuhulog tulad ng kay Walang Bulaklak. At walang banta ng kamatayan o pagkalanta. Kahit na ganoon, lahat ay nakaramdam ng takot, nakikita ang nakasulat ni Hansen. Tumama ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga isipan at kumapit sa kanila. Ang pagtingin sa mga salitang iyon ay parang panunood ng isang Buddha na hinahaplos ang mga bulaklak ng hindi nagsasalita. Parang nakikita niya ang lahat. Nakangiti siya habang naglalakad, ngunit ang ngiti ay mas masahol pa kaysa sa ngiti ng demonyo. At least ang demonyo ay mang-aakit ng mga nilalang upang mahulog kasama niya, ngunit ang badhang ito ay dumiretso sa mas madilim na bahagi ng iyong puso. Hindi sila makatago ng anumang bagay. Parang ang kanilang pinakapangit, pinakamarumi, at pinakamasamang panig ay ipinapakita para makita ng lahat. Ang pagharap sa kamatayan ay nangangailangan ng katapangan. Kung lumaban sila at nabigo, maaari nilang ipikit ang kanilang mga mata at mapayapang mamatay. Ngunit sa harap ng badhang iyon na nakahawak sa bulaklak, wala silang lakas upang harapin ito. Nakaramdam sila ng kasuklam-suklam. Parang naliligo sila sa kasalanan. Parg! Isang batang noble, na may mahina ang kalooban, ay nagsimulang sumigaw ng nakapikit. Parang tumatakas siya sa isang bagay. Lahat ng duke at marquis ay namutla. Tumingin si Haring Ilog ng gabi kay Hansen, at parang malungkot din siya. Kasama ang Buddha ng malinaw na dagat, lahat ng Buddha ay nagulat ng husto. Wala sa kanila ang nakaipon ng lakas upang magsalita ng kahit isang salita. Blurg! Isang batang noble ang naglabas ng kanyang kutsilyo at itinutok ito sa kanyang sariling puso. Hindi niya kayang tiisin ang presyon, kaya nagpa siya siyang magpakamatay. Hindi kita pinatay. Hindi ko ito ninakaw. Hindi ko ginawa iyon. Mas maraming kabataan ang nagsimulang sumigaw at tumakbo, sumabog sa isang kaguluhan ng mga baliw. Patuloy silang nagsasalita ng mga walang kwentang bagay. Amitabha, G. Hansen, pakitigil. Natalo na si Walang Bulaklak. Sinabi ng Buddha ng malinaw na dagat ang parirala ng Buddha, at nagising ang mga batang noble mula sa pagkatulala ng isipan ng bulaklak na iyon. Lahat sila ay namutla, na para bang kakagising lang nila mula sa pinakamasama, malinaw na bangungot. Tumigil si Hansen sa paggalaw ng kanyang daliri, at dahan-dahan niyang binawi ito. Kalahati lang niya itong nasulat. Walang sino man ang makakaharap sa takot na iyon. Ang isang Buddha na tunay na nakahawak sa bulaklak ay tumutusok at sumasalamin sa mga isipan ng mga tao, nagbubunga lamang ng takot.
Isang pag-iisip na maging isang Buddha, at isang pag-iisip na maging isang demonyo. Mahirap maunawaan iyon, at kaya bang sanayin ni G. Hansen ang touching flower finger sa antas na ito. Ang mga Buddha ay mapapahiya lamang sa kanilang sarili. Saan mo natutunan ito? Tumingin si Buddha ng malinaw na dagat kay Hansen nang may malaking pagkagulat. Sinubukan niyang magtanong ng magalang hanggat maaari, ngunit nahihirapan siyang pigilan ang pagkagulat. Maraming tao ang nagsanay ng touching flower finger, ngunit kakaunti lang ang nakagawa ng koneksyon sa tunay na kahulugan nito. Iniugnay ito ni walang bulaklak sa pagkalanta, ngunit ipinakita talaga ni Hansen ang tunay na kahulugan dito. Mula nang likhain ng mga Buddha ang teknik na iyon, wala pang 5 tao ang nakamit ang ginawa lang. Si Hansen ay isang baron at hindi isang Buddha, at gayon paman, kaya niyang sanayin ang touching flower finger sa ganoong antas. Napakahirap isipin. Ito ay isang simpleng sining ng daliri, at mahusay na ipinaliwanag ito ni walang bulaklak. Kaya, sa tingin ko natutunan ko lang ito. Hindi ito gaanong maayos, kaya nagdagdag ako ng ilang pagbabago. Pasensya na kung hindi ko ito nasulat ng maayos. Ngumiti si Hansen. Matapos sabihin iyon ni Hansen, tinitigil siya ng Buddha ng tahimik. Halos masamid ang mga noble ng makitid na buwan. Kaya, may natutunan siya. Binago niya ito, at sinasabi niyang hindi niya ito nasulat ng maayos. Nararamdaman ng lahat ng noble na parang nasayang ang kanilang buhay. Hindi nila alam na ang mga sining ng Gino ay maaaring sanayin ng ganoon. Tumingin ng kakaiba sina Yisha at Haring Bilog na Buwan kay Hansen. Nagulat si Haring Malinaw na Dagat. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya ulit ang parirala ng Buddha. Amitabha, si G. Hansen ay may talento. Napakagaling niya para sa mga sining ng Buddha. Kung sakaling bumisita ka sa amin, masigasig akong maghihintay sa Buddha Talk ni Hansen. Ang pagsasabi ng ganoon ni Buddha ng Malinaw na Dagat ay nagdulot ng isa pang pagkagulat sa pagtitipon ng makitid na buwan. Masyado na ito, kumunat ang noo ni Hansen. Ang isipan ng sinaunang demonyo ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala. Kahit na ang mga Buddha ay nagulat sa lahat ng ito. Kabanata 1903. Nang bumalik si Hansen sa kanyang upuan, lahat ay tumingin sa kanya ng iba. Ngayon, parang isang halimaw ang tingin nila sa kanya. Hindi maganda ang mood ni Hansen. Gusto lang niyang ipakita ng kaunti ang isipan ng sinaunang demonyo, ngunit halatang lumagpas sa linya ang pagpapakita na iyon. Naisip niya kung ano ang maaaring iniisip ng mga hari ng makitid na buwan tungkol sa kanya ngayon, lalo na si Yisha. Sinaunang demonyo, bakit mo ginawa iyon? Malamig na tanong ni Hansen, inilagay ang kanyang kalooban pabalik sa loob ng tore ng tadhana. Binibigyan lang kita ng gusto mo, tugon ng sinaunang demonyo. Nakaupo siya kung nasaan siya, hindi gumagalaw. Ngumiti siya na parang isang Buddha na nakahawak sa mga bulaklak. Wala nang sinabi si Hansen bilang tugon. Tiningnan lang niya ang sinaunang demonyo ng ilang sandali, at pagkatapos ay umalis sa tore. Masyadong mapanganib ang sinaunang demonyo. Hindi ko mapapalit ang pagpapakawala sa kanya, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang nangyari pagkatapos, sa pagtitipon, ay biglang naging mas nakakabagot. Matapos ang mga pagpapakita ni na walang bulaklak at Hansen, kahit na marami pang mahuhusay na Buddha at rebate, ang kaganapan ay naging isang pagod na pagod. Hindi na gaanong iniisip ng mga tao ang kaganapan. Masyadong abala ang mga isipan ng mga tao kay Hansen. Kamangha-manghang isipan, Ching Li. Tama ka, malakas ang isipan ni Hansen. Nais kong malaman kung paano niya nagawang sanayin iyon. Mukhang kakaiba si Dulish. Hindi alam ni Ching Li kung ano ang sasabihin. Hindi ito ang isipan na nakita niya dati. Ang nakita niya ay ang isipan ng kutsilyong ngipin. Ngunit ngayon, hindi na sila maniniwala doon, kaya ngumiti lang siya. Nakakahiya na may buhok siya. Kung hindi, paniniwalaan kung isa siya sa mga Buddha. Tiyak na maaari siyang maging isang Buddha na may klase ng hari, o kahit na isang Diyos. Patuloy na tumitingin si Rebecca kung saan nakaupo si Hansen. Nagulat ang mga tao sa hardin ng buwan sa pangungusap na iyon. Mahirap isipin na nagmula iyon sa isang baron. Patuloy ang kaganapan, at nang umakyat sa entablado si walang salita, tumingin siya kung saan nakaupo si Hansen. Yumuko siya at sinabi, sana ay makalaban ako ng husay laban kay Hansen. Pakituruan mo ako ng isang bagay. Dahil hinamon siya ni walang salita ng ganon, lahat ay tumingin ulit kay Hansen. Lahat sila ay umaasang tatanggapin niya. Alam ng mga tao sa makitid na buwan na magagamit ni Hansen ang mga kapangyarihan ng ngipin. Umiling si Hansen. Masyado kang magalang. Hindi pa ako gaanong nagsasanay ng mga kasanayan sa espada.
Natatakot akong masyadong mahina ang gagawin ko para makita mo. Masyadong halata si Hansen kanina, at hindi siya interesado sa pagpapakita muli sa harap ng lahat. Ayos lang iyon. Magkakaugnay ang lahat ng kasanayan. Ang kutsilyong ngipin ng reyna ng kutsilyo ay napakasikat, at kung magagamit mo ang mga kasanayan sa kutsilyo, matutuwa ako, sabi ni walang salita. Ngayong sinabi na iyon ni walang salita, magiging masama ang tingin kong patuloy na tatanggi si Hansen. Kaya nag-isip si Hansen sandali at pagkatapos ay sinabi, hindi ako masyadong magaling sa mga kasanayan sa espada, at ayaw kong suntukin ang mga babae. Paano naman ang taong ito sa tabi ko? Mahusay ang kanyang mga kasanayan sa espada. Kung talagang gusto mo ng isang taong sulit na kalabanan, hilingin mo sa kanya na magsanay sa iyo. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni walang salita at mukhang nagagalit. Hansen, bisita si walang salita dito. Hindi ka pwedeng maging bastos na tumanggi sa ganito, sabi ni Haring Bilog na Buwan. Sige, sagot ni Hansen, tuma tayo. Biglang ngumiti si walang salita at sinabi, kung ganoon, lalaban ako laban sa kanya. At kung matalo siya, makikipaglaban ka sa akin. Tama ba iyon? Kung talagang ganoon ka kadesperado para dito, kung gayon, sige. Tumango si Hansen. Parehong kalaban sila na may klase ng Viscount, kaya hindi naniniwala si Hansen na matatalo si Gu Qingcheng. Pasensya na sa abala, aking ginang. Yumuko si walang salita kay Gu Qingcheng. Inikutan ni Gu Qingcheng ng mata si Hansen, tumayo, at naglakad patungo sa entablado. Nagtataka ang makitid na buwan at ang mga Buddha. Hindi nila alam kung bakit hahayaan ni Hansen na magsanay ang kanyang tauhan laban kay walang salita. Maraming tao ang nag-iisip na baron lang si Hansen. Malakas ang kanyang kalooban, ngunit hindi malakas ang kanyang lakas. Marahil ay ayaw niyang mapahiya ang sarili, kaya itinulak niya ang isang tauhan upang mahulog para sa kanya. Pero walang katuturan din iyon. Kung matalo siya, kailangan pa rin niyang makipaglaban kay walang salita. Habang hinuhulaan ng mga tao kung ano ang sinusubukan ni Hansen, nagsimula na ang pagsasanay. Hinayaan ni walang salita na magdala ng isang manggagawa ng parehong espadang may klase ng Viscount. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gu Qingcheng, kung sa tingin mo ay masama ang espadang ito, maaari kang gumamit ng sarili mo. Pareho lang ito. Kinuha ni Gu Qingcheng ang inaalok na espada. Ngumiti si walang salita at kinuha ang isa pa. Sinabi niya, pakiusap. Hinailan ni Gu Qingcheng ang espada pabalik at iniswing ito kay walang salita. Ito ay isang ordinaryong teknik upang hilahin pabalik ang espada. Ngunit sa kanyang mga kamay, hindi ito ganoon kasimple. Napakasigla ng mga kasanayan sa espada ni Gu Qingcheng. Sa sandaling hawak niya ang espada, nag-iisa na sila. Sa mga mata ni walang salita, biglang parang kinuha ng espadang iyon ang kanyang buong mundo. Hindi niya maiiwasan ang mabilis na pag-atake, at ang tanging nagawa niya ay gamitin ang kanyang kamay upang labanan ito. Ang galing ng isipan ng espada. Nagulat si walang salita. Hindi niya inaasahan na ang isang tauhan ni Hansen ay magiging isang napakagaling na mandirigma ng espada. Hindi niya kailanman naisip na ang espada ay lalapit sa kanya ng napakabilis. Tinipon ni walang salita ang kanyang kapangyarihan ng espada at binuo ang kanyang isipan ng espada upang lumaban. Ngunit hindi masyadong magaling si walang salita sa pakikipaglaban sa ganitong paraan. Hindi siya tinawag na walang salita dahil pipi siya, ngunit dahil ang Buddha na nagbukas ng kanyang mga mata ay tinawag na walang salita. Nagpapasalamat siya para doon, kaya tinawag niya ang kanyang sarili na walang salita. Mahusay si Haring Buddha na walang salita sa espadang walang salita. Ngunit ang espadang walang salita ay tahimik. Ito ay isang kasanayan sa kapangyarihan ng tunog na hindi maririnig ng sinuman. Nakakatakot. Walang tunog ang mga espada, at walang nagsalita. Marami sa mga dating kaaway ni Buddha na walang salita ay hindi alam kung ano ang nangyari sa kanila, o kung bakit sila napatay. Ang kanilang kamatayan ay dumating ng mas mabilis kaysa sa kanilang pagsasalita ng isang salita. Nakakatakot ang espadang walang salita, ngunit hindi mo ito kayang labanan ng harapan. Nagbanggaan ang dalawang espada, ngunit pagkatapos, ibinalik ni Gu Qingcheng ang kanyang espada at bumaba sa entablado. Katsa! Nakita ng lahat na umalis si Gu Qingcheng sa entablado, at habang ginagawa nila iyon, nagtataka ang mga noble kung ano ang nangyari. At pagkatapos, nakarinig sila ng isang tunog. Ang espada ni walang salita ay nabali sa dalawa. Ang kanyang kilay ay may maliit na hiwa ngayon. Tumulo ang dugo mula sa sugat, at mukhang isa pang pulang nunal. Nagulat ang lahat. Mabilis na natalo si walang salita ng tauhan ni Hansen. Tahimik ang buong kaganapan, na para bang nanood ang mga manunood ng isang labanan ng mga multo.
Mga kasanayan sa espada na tulad niyan. Saan ba nakalagay ang aking mga kasanayan sa espada laban doon? Naalala ng lahat ang sinabi ni Hansen at parang walang laman ang kanilang tiyan. Kabanata 1904. Ang palitan ay dapat na isang entablado para sa hardin ng buwan at sa mga miyembro nito, ngunit ang pagsulat ng Buddha ni Hansen at ang pagpapakita ng mga kasanayan sa espada ni Gu Qingcheng ay nagparamdam sa mga nabanggit na miyembro at sa mga Buddha na medyo hanggal. Si Hansen ang nasa bibig ng lahat ngayon. Naisip ng mga tao na si Gu Qingcheng ay isang miyembro ng pamilya ni Hansen. Naniniwala sila na nangangahulugan iyon na ang isang miyembro ng kanyang pamilya ay makakatalo kay Buddha na walang salita. Mayroon din si Hansen ng kutsilyong ngipin at lumikha ng isang isipan sa pamamagitan lamang ng panunood sa pagpapakita ng isang Buddha. Lahat ay hindi kapanipaniwala, naakit ang buong makitid na buwan. Ngunit hindi naniniwala ang mga tunay na elite sa mga sinabi ni Hansen. Hindi nila iniisip na kaya niyang matuto ng kasing simple ng kanyang sinabi. Isa rin si Asia sa mga hindi naniniwala. Sa sandaling natapos ang palitan, tinawag si Hansen sa palasyo. Saan mo natutunan ang touching flower finger? Tanong ni Asia. Nakita ko ang librong ito, at natutunan ko ang touching flower finger mula dito. Ibinigay ni Hansen kay Asia ang walang hanggang sutra. Naghanda si Hansen ng paliwanag ng hiramin niya ang isipan ng sinaunang demonyo. Ngunit masyadong malakas ang isipan ng sinaunang demonyo, kaya nahihirapan si Asia na paniwalaan siya. Ito dapat ang orihinal na bersyon ng walang hanggang sutra. Ito ay isang lihim na kasanayan ng mga Buddha. Saan mo nakuha ito? Tumingin si Asia sa teksto ng walang hanggang sutra at mukhang nagulat. Nang bata pa ako, nailigtas ko ang isang nasugatang lalaki. Matanda na siya. Dinala ko siya sa bahay, at pinagaling ko siya. Ibinigay niya ito sa akin bago siya umalis. Naghanda na si Hansen ng lahat ng sasabihin niya. Ano ang itsura niya? Maaari mo bang kumpirmahin na isa siya sa mga Buddha? Tanong ni Asia. Bata pa ako noon, kaya hindi ko alam kung ano ang isang Buddha noon. Kahit na ganoon, sa tingin ko hindi siya. Medyo sigurado ako na may buhok ang matandang lalaki. Inilarawan ni Hansen ang mukha ng sinaunang demonyo sa kanya, ngunit may ilang dagdag na taon. Narinig ni Asia ang kanyang sasabihin, ngunit hindi siya kaagad tumugon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya, ginamit mo ba ang walang hanggang sutra na ito upang sanayin ang touching flower finger sa napakataas na antas ng kasanayan? Oo, pinilit na sabihin ni Hansen. Magpapanggap siyang isang henyo, kaya maaaring handa si Asia na magbigay ng mas maraming resources. Ngunit sinadya ng sinaunang demonyo na takpan ang kanyang isipan at ginawang katawa-tawa si Hansen. Hindi niya alam kung paniniwalaan siya ni Asia. Hindi rin siya lubos na naniwala ni Asia. Ito lang ang walang hanggang sutra, mula sa nakikita niya. Wala namang karagdagang gabay. Bukod dito, karaniwang tao lang si Hansen. Walang dapat maniwala na maaari niyang maabot ang antas na iyon. Mukhang henyo ka, sabi ni Asia, habang nakatingin ng diretso kay Hansen. Hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan ang sinabi ni Hansen, ngunit masaya pa rin siya sa kanyang pagganap. Ayaw niyang isipin na maaaring nagsisinungaling si Hansen. Maraming salamat, medyo bobo ako, at marami ang matututunan ng iba. Ang tanging matututunan ko ay isang bagay sa isang pagkakataon. Natatakot ako na iyon ang dahilan kung bakit ako napakabagal. Patuloy akong nagsasanay, tulad ng ginawa ko noon, at ganoon nangyari, sabi ni Hansen. Tumingin si Asia sa walang hanggang sutra, at pagkatapos ay tumingin kay Han. Mabuti. Kung ganoon, patuloy mong maging ganito kabobo. Kung ang iyong bobong paraan ay magpapahintulot sa iyo na sanayin ang touching flower finger sa napakataas na antas, tiyak na kaya mong sanayin ang isipan ng kutsilyong ngipin ng maayos. Sa tingin mo ba ay sapat na ang 3 buwan para doon? Aking Reyna, ang kutsilyong ngipin ay ang pinakamahusay na kasanayan sa kutsilyo. Hindi ganoon kadali ang paglikha ng isang isipan ng kutsilyo. Natatakot akong mapapahiya lang kita ulit. Nagkunwari si Hansen na mapait. Ngunit sa loob, natutuwa siya. Ito ay isang 2,000 bato na pangyayari. Gamit ang titulo ng isang henyo, magagamit niya ang isipan ng kutsilyong ngipin nang hindi kailangang itago ang kanyang kakayahan. Ang walang hanggang sutra na ito lang ay makakabuo ng isang isipan na tulad nito. Ngayon, tuturuan kita. Palilikhain kitang magkaroon ng isang isipan ng kutsilyo. Hindi mo kailangan ng malalim na isipan para dito, at handa ka nang sabihin na hindi mo ito makakamit. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na ang kutsilyong ngipin ay mas masahol kaysa sa walang hanggang sutra? O sinasabi mo lang na masama akong guro? Malamig na tumingin si Asia kay Hansen habang kausap niya.
Hindi ibig kong sabihin iyon. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi kita bibiguin. Mabilis na sumumpa si Hansen sa Diyos. Mabuti. Ito ang mabuting estudyante na kilala ko. Tumanggo si Isha. Hindi talaga naniwala si Isha sa sinasabi ni Hansen, ngunit ayaw niyang magkamali sa pagsisisi sa kanya. Kaya binigyan niya si Hansen ng pagsubok. Kung kaya ni Hansen na magkaroon ng isang isipan ng kutsilyong ngipin sa loob ng 3 buwan, talagang patunay na siya ay isang henyo. At kung totoo iyon, ituturing niya siyang mas mabuti pa. Kung mabibigo si Hansen dito, magkakaroon ng problema si Hansen. At kung ganoon, kailangan siyang imbestigahan. Hindi niya siya maaaring basta-basta bigyan ng resources. Alam ni Hansen ang kanyang proseso ng pag-iisip tungkol sa bagay na ito. At talagang natutuwa siya tungkol dito. Ang paglikha ng isang isipan ng kutsilyong ngipin ay hindi man lang isang pagsubok. Masyadong madali. Ano ang pangalan ng miyembro ng pamilyang iyon? Saan mo siya dinala? Tanong ni Isha. Aking Reyna, ang pangalan niya ay Gu Qingcheng. Siya ay isang miyembro na nagmula sa planet Crooked Rock, mabilis na sabi ni Hansen. Hindi masama, ngunit dapat mong bantayan siya. Ang mga taong may isipan ng espada na tulad niya ay kadalasang may iba pang pakay, binabalaan ni Isha si Hansen. Alam ni Isha na maraming grupo ang nagpadala ng mga especially iya upang bantayan si Hansen. Naisip niyang si Gu Qingcheng ay maaaring isa sa kanila, ay dahil hindi ginamit ni Gu Qingcheng ang lahat ng kanyang kapangyarihan laban kay walang salita. Hindi mararamdaman ni Isha ito kung ginawa niya. Mas malakas si Isha kaysa kay Gu Qingcheng, ngunit ang isipan ng espada ni Gu Qingcheng ay maaaring makipagkompetensya kay Isha. Natanggap lang ni walang salita ang kanyang isipan mula sa isang matandang halimaw. Si Gu Qingcheng ang tunay na matandang halimaw. Oo, tiyak kong mag-iingat ako. Tumanggo si Hansen. Matapos umalis kay Isha, sumakay ng barko si Hansen pabalik sa Planet Eclipse. Tinawag niya sina Kiao, Lance, at Stay Up Late. Inimbitahan niya sila sa Planet Eclipse, ngunit naisip ni Kiao at Lance na maayos ang mga bagay sa Seven Mirror. Bukod dito, mayroon na silang mga kaibigan doon. Kaya, hindi sila nagplano na pumunta sa Planet Eclipse. Gusto ni Stay Up Late na matuto ng higit pa tungkol sa Geno Universe, kaya nagplano siyang pumunta. Umaasa siyang matuto ng mas maraming balita tungkol sa lokasyon ni Little Flower at Nine Life Cat. Ayaw niyang manatili sa iisang lugar ng masyadong matagal. Matapos makipag-usap kay Kiao, ibinalik ni Hansen ang kanyang isipan sa tore ng tadhana. Doon, kinausap niya ang sinaunang demonyo. Nakulong ang sinaunang demonyo sa tore, ngunit hindi niya kailanman ipinapalagay na nasa kawalan siya. Kinausap niya si Hansen na para bang pareho silang pantay. Nang humingi ng tulong si Hansen sa sinaunang demonyo, sinabi niya sa sinaunang demonyo na kung magiging maayos ang pakikipagtulungan, handa siyang bigyan siya ng pagkakataon. Ang pagtulong kay Hansen sa kanyang isipan ay bahagi lang ng kanyang pagpapakita ng katapatan. Ngunit masyadong mahusay ang kanyang pagganap. Hindi sigurado si Hansen kung sinadya niyang gawin iyon, ngunit naniniwala si Hansen na ginawa niya iyon. Sinaunang demonyo, dapat kang makipagtulungan ng maayos. Huwag kang gumawa ng mga babong kilos. Hindi siya pinatay ni Hansen dahil alam niya ang napakaraming lihim. At gusto ni Hansen ang mga lihim na iyon. Ang tanging iniisip niya ay ang paghahanap ng isang ligtas na paraan upang mapagsalita ang sinaunang demonyo. Gusto rin ni Hansen ang mga lihim na iyon ng husto upang alisin ang sinaunang demonyo. Kabanata 1905. Sa silid ng pagpupulong ng buong buwan ng makitid na buwan. 6 na hari ang nagpakita para sa pagpupulong na ito. Sina Yesha, Haring Bilog na Buwan, Haring Ilog ng Gabi, Haring Bulaklak, Haring Itim na Buwan, at Haring Anino. Kutsilyo, talagang naniniwala ka ba sa sinasabi niya sa iyo? Kahit na baron lang siya, nagawa niyang makamit ang isang isipan na tulad niyan gamit ang walang hanggang sutra. Seryoso, kahit na ang mga baron na nagiging mga Diyos na elite ay hindi ganoon kalakas, sabi ni Haring Ilog ng Gabi. Umubo si Haring Itim na Buwan at sinabi, Ilog ng Gabi, huwag nating ipatong ang mga limitasyon na maaaring hindi umiiral. Ang unibersong ito ay napakalawak sa kanyang mga abot na maaaring mayroong anumang bagay doon. Talagang may talento si Hansen. Dahil lang sa hindi mo magawa ang mga ganoong gawa ng kapangyarihan, huwag mong ipalagay na hindi rin kaya ng iba. Itim na Buwan, huwag kang magsalita ng mga kalokohan. Tumingin ka sa unibersong ito. Mayroon bang mga baron na may antas ng kakayahan na iyon? Kumunat ang noo ni Ilog ng Gabi. Kung kaya ng lahat na gawin iyon, bakit pa natin pipiliin ang mga halimbawa at tatawagin silang mga henyo? Dahan-dahang tanong ni Haring Itim na Buwan.
Magsisimula ng tumugon si Haring Ilog ng Gabi, ngunit pinigilan siya ni Haring Bilog na Buwan. Tumingin si Haring Bilog na Buwan kina Haring Bulaklak at Haring Anino, at sinabi, ano ang tingin ninyong dalawa? Napaungol si Haring Bulaklak at sinabi, mukhang hindi ka panipaniwala ang kapangyarihan ni Hansen, ngunit hindi natin masasabi na may problema nang hindi alam kung ano iyon. Hindi patas iyon. Tumanggaw si Haring Bilog na Buwan. Tumingin siya kay Haring Anino, at sinabi ni Haring Anino, mas gugustuhin kung wakasan na ito bago pa ito lumala. Oo, agad na sabi ni Haring Ilog ng Gabi. Masyadong kakaiba ang kasaysayan ni Hansen, at hindi siya pwedeng panatilihin. Tumingin si Haring Bilog na Buwan kay Haring Itim na Buwan, at sinabi ni Haring Itim na Buwan, walang katuturan ang pagpatay sa isang henyo na tulad niya. Makatatakot lang iyon sa ibang mga lahi, at walang ibang lahi ang gugustuhin makipagtulungan sa atin. Kutsilyo, naiintindihan mo kung saan tayo nanggagaling, hindi ba? Siya ang iyong estudyante, kaya mas mabuting ikaw ang magdesisyon kung ano ang gagawin. Tumingin si Haring Bilog na Buwan kay Yisha. Kalmado na sinabi ni Yisha, binibigyan ko siya ng pagkakataon. Kung makapasa siya sa pagsubok, mapatunayan kung maayos siya. Kung hindi siya makapasa sa pagsubok, puputulin ko ang ugnayan sa kanya at hahanapin ang anumang banta na maaaring idulot niya. Kung makakita ako ng isang bagay, aalisin ko siya. Ano ang pagsubok? Kung talagang isang especially iya siya mula sa ibang lahi, magiging handa siya. Makakapasa siya sa pagsubok. Mukhang hindi nasisiyahan si Haring Ilog ng Gabi. Oh, sa tingin mo ba makakalikha ng isang isipan ng kutsilyong ngipin sa loob ng 3 buwan ng isang especially iyang baron? Walang ekspresyon ang mukha ni Yisha. Nang marinig na sinabi ito ni Yisha, tinitigil siya ng ibang mga hari nang malalapad ang mga mata. Magkaroon ng isang isipan ng kutsilyong ngipin sa loob ng 3 buwan. Talaga? Tanong ni Haring Bilog na Buwan, bahagyang natisod sa tanong. Ano ang problema? Tugon ni Yisha. Wala akong problema doon. Kung kaya niyang gawin iyon sa loob ng 3 buwan, kung gayon ay paniniwalaan kung siya ay isang tunay na henyo, dahan-daw ang sabi ni Haring Ilog ng Gabi, habang umuupo siya. Parang kumpletong kabaliwan iyon. Katawa-tawa, ang pag-iisip na magkaroon ng isang isipan ng kutsilyong ngipin sa loob ng 3 buwan. Sa buong kasaysayan ng rebate, walang nakagawa ng ganoon. Hindi naniniwala si Haring Ilog ng Gabi na kaya iyon ni Hansen dahil ang kutsilyong ngipin ay exclusive sa rebate. Kahit na sa rebate, bihira iyon. Ang tanging taong nagmaster ng kasanayan ay si Yisha, at hindi ka maaaring magloko para matutunan iyon. Napanatag ang mga hari. Kung kaya ni Hansen na magkaroon ng isang isipan ng kutsilyong ngipin sa loob ng 3 buwan, kung gayon ang pagsasanay ng touching flower finger ng may ganoong kasanayan ay magiging mas may katuturan. Kung makumpirma nating lihaytimo si Hansen, at talagang isang tunay na henyo siya, dapat ba tayong magbigay sa kanya ng kaunting reputasyon? Dapat pahintulutan siyang maging miyembro ng Hardin ng Buwan. Pinagmalaki niya tayo sa kaganapang ito, pagkatapos ng lahat. Kung hindi pa rin natin siya papasukin, magiging kainahinala sa atin ang mga tagalabas sa makitid na buwan, sabi ni Haring Itim na Buwan. Kung kaya niyang magkaroon ng isang isipan ng kutsilyong ngipin sa loob ng 3 buwan, handa akong gawin siyang guro sa Hardin ng Buwan, malungkot na sabi ni Haring Ilog ng Gabi. Ngumiti si Haring Itim na Buwan kay Haring Ilog ng Gabi, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa kabuuan ng mesa. Haring Bilog na Buwan, ano ang tingin mo? Kung lihaytimo siya, at talagang may talento siya, dapat siyang maging miyembro ng Hardin ng Buwan, sabi ni Haring Bilog na Buwan. Kung walang problema ang lahat dito, kung gayon ay magkikita tayong muli sa loob ng 3 buwan. Tumayo si Yisha at umalis sa silid ng pagpupulong ng buong buwan. Naglalakad si Lu Xiaomei sa kalye. Mabigat ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at patuloy niyang kinukusot ang kanyang ulo. Mula nang pumasok si Han Baoer sa kanyang paaralan, parang nalulunod na siya. Guro siya sa kindergarten. Bago si Bauer, nakakaharap siya sa mga batang umiiyak, ayaw pumasok sa paaralan, at mga ganoong bagay. Ngunit ngayon, ang pagpunta sa trabaho ay parang paglalakad sa mismong impyerno. Kung hindi lang maganda ang sweldo ng kanyang trabaho, matagal na siyang nag-resign para makatakas sa pakikipag-usap sa halimaw na naninirahan doon. Hindi ko na kaya. Mamamatay ako. Ngayon ay dapat na holiday, kaya dapat kumpletuhin ang sarili ko ng isang araw sa spa. At bilhin ang sarili ko ng magandang regalo. Mula nang dumating ang bruhang iyon, mukhang mas matanda ako ng 10 taon. Pumasok si Lu Xiaomei sa isang high-class na club ng mga babae. Ay swipe niya ang kanyang card habang naglalakad siya sa pintuan.
Talagang kailangan kong pretuhin ng mas mabuti ang sarili ko. Maaari lang akong kumain ng mga nutrient fluid sa loob ng isang buwan para mabayaran ang gagastusin ko ngayon. Pagkapasok niya sa lugar, masigasig na pinagsilbihan siya ng mga attendant. Parang umakyat siya sa lipunan na kinuha ang pwesto ng royalty. Ito ang buhay ko. Sa wakas, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa halimaw na iyon. Nagbalot si Lu Xiaomei ng bathrobe sa kanyang sarili at humiga upang maghintay para sa kanyang masos. Miss Lu, isang boses ang narinig niya sa kanyang tainga. Nag-freeze ang kanyang mga kalamnan. Tumalon siya at nagmamadaling tumingin sa paligid. Wala siyang nakitang tao doon, kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Humiga ulit siya sa kama at sinabi sa kanyang sarili, nagsisimula na akong mag-hallucinate. Malinaw na masyadong stressed out ako. Marahil ay mamimili rin ako ngayon. Makakatulong iyon. Matapos humiga ulit, tumingin si Lu Xiaomei, at may isang magandang batang babae sa tabi niya, nakangiti. Miss Lu, anong mga tindahan ang pupuntahan mo? Ikaw, bakit ka narito? Parang nakakita lang ng multo si Lu Xiaomei. Tumalon siya at itinuro ang batang babae. Akin ang club na ito. Hindi mo ba alam iyon? Umiling si Bauer. Nanlaki ang mga mata ni Lu Xiaomei. Ikaw ang may-ari ng lugar na ito. Oo. Mayroon akong 31 branch ng establishmento na ito sa buong lungsod. Nagsalita si Bauer ng may pagiging inosente. Ang bruhang ito ay nagpapakita na naman. Nakaramdam si Lu Xiaomei ng inggit at lungkot. Talagang umaasa siyang mawawala na lang si Bauer ngayon. Ngunit isang masamang ekspresyon ang tumawid sa mukha ni Bauer, at sinabi niya, sa pamamagitan ng paraan, pupunta ako sa VIP area para sa isang session. Gusto mo bang sumama? Pwede ba? Medyo nagulat si Lu Xiaomei. Napakayaman ng lugar na iyon, at minsan lang siya nakakapunta doon sa isang buwan. Sa loob ng kalahating buwan, kakain lang siya ng nutrient fluid para mabayaran ang halaga ng lugar na iyon. Ang VIP area ay isang lugar na hindi mo madaling mapuntahan kahit na mayaman ka. Gusto niyang pumunta, ngunit hindi pinapayagan ng mga hindi VIP. Siyempre, kung gusto mo, maaari kong hilingin sa manager na bigyan ka ng VIP card. Ngumiti si Bauer. Kabanata 1906. Ito ang buhay na dapat maranasan ng isang babae. Nasayang ko ang buhay ko, dapat pala ay yumaman ako. Kasing ganda ni Lu Xiaomei ang ibang mga babaeng mayabang. Tuwang-tuwa siya sa serbisyong high tier, at halos maiyak na siya. Tinawag ni Bauer ang isang high-class na masahe, pagkain, at mga inumin na hindi pa niya natitikman kailanman. Ipinakita niya kay Lu Xiaomei kung ano ang pakiramdam na maging royalty. Ang cute pala ng bruhang ito. Bata pa lang naman siya, pagkatapos ng lahat. Marahil ang nilalang na ito ay inosente, kung minsan, naisip ni Lu Xiaomei. Pinagmasdan niya si Bauer habang sumisip-sip siya ng inumin. Miss Lu, nasisiyahan ka ba sa serbisyong ito? Hawak ni Bauer ang isang bote ng juice habang sumisip-sip siya gamit ang isang dayami. Oo, gusto ko ito. Ang lugar na ito ay napakaganda. Ang pamilya mo ay may napakagandang panlasa. Uminom ulit ng alak si Lu Xiaomei at nakaramdam ng sobrang ganda. Masaya ako na nagustuhan mo ito. Maaari kang pumunta anumang oras na gusto mo. Ngumiti si Bauer. Talaga, nagniningning ang mga mata ni Lu Xiaomei. Siyempre, naghanda na ako ng VIP card para sa iyo. Kinalabot ni Bauer ang kanyang mga daliri. Mabilis na nagmadali ang isang waitress na may dalang plato. Naglakad siya sa harap ni Lu Xiaomei at ibinaba ang pinggan. Magalang niyang sinabi, Miss Lu, ito ang iyong sariling VIP card. Tinanggap ni Lu Xiaomei ang card, at pagkatapos ay nakita niya ang isang bill. Sinabi ng waitress, at oo, ito ang iyong bill para sa mga serbisyo ngayong araw. Bill. Nanigas ang mukha ni Lu Xiaomei. Nang tumingin siya sa bill, halos mahimatay siya. Hindi niya ma-pronounce ang kabuuan, ngunit sa lahat ng mga numero, alam niyang mas mahal pa ito kaysa sa sobrang mahal. Kumirot ang mga kalamnan sa mukha ni Lu Xiaomei. Mukhang mas masahol pa ang kanyang kalagayan kaysa sa isang taong umiiyak ng todo. Bauer, ibinigay mo sa akin ang lahat ng ito. Hindi ba ito lahat ay treat mo? Nanlaki ang mga mata ni Bauer, at gulat na sinabi, bata pa lang ako. Wala akong pera. Tinanong ko kung ito ang gusto mo, at sinabi mong oo. Ikaw ang nag-utos sa akin na i-order ang lahat ng ito. The asterisk man. Ang batang ito ay talagang sinadya ang lahat ng ito. Halos masuka ng dugo si Lu Xiaomei. Ang cute na mukha ni Bauer ay naging maskara ng demonyo. Wala akong pakialam. Hindi ko in-order ang lahat ng ito. Hindi ako magbabayad. Tumayo ng tuwid si Lu Xiaomei.
Ano ang sinasabi mo? Hindi ka magbabayad. Nagtatakang tumingin si Bauer kay Lu Xiaomei. Gusto sana ni Lu Xiaomei na sabihin na wala nang magagawa si Bauer kundi bayaran iyon ng sarili niya, nang bigla, dalawang babaeng may taas na 8 talampakan ang pumasok sa silid. Tumayo sila sa harap niya. Tumingin si Lu Xiaomei sa kanilang malalapad na braso at nagmamadaling binawi ang kanyang mga salita. Sinabi niya, wala akong sapat na pera para mabayaran ito. Ayos lang iyon. Ikaw ang aking guro. Kaya, bakit hindi mo pirmahan ang papel na ito, at pagkatapos ay maaari nating mawala ang bill na ito. Ngumiti si Bauer at naglabas ng kontrata mula sa kanyang maliit na bag. Inilagay niya ito sa harap ng kanyang guro na para bang lahat ng ito ay ayon sa isang plano na kanyang pinlano. The asterisk man. Naghanda siya para dito. Kinagagalitin ni Lu Xiaomei ang kanyang mga ngipin habang tinitingnan ang kontrata. Ito ay isang kontrata na nangangailangan sa kanya na ibigay ang kanyang sarili. May higit sa 100 hindi patas na mga tuntunin sa kontrata, at kung pipirmahan niya ito, magiging pag-aari na siya ni Bauer. Hindi ko pipirmahan ito, kahit napatayin mo ako. Sabi ni Lu Xiaomei sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Ngumiti si Bauer. Miss Lu, what are you talking about? I have a decent club, and I won't hit you. But the stuff you have just enjoyed, the gambling you've done, even the look on your face when shopping. Tuldok-tuldok, it has all been recorded. You like the teacher Mr. Luo, don't you? He's handsome and rich, yes. He is even chasing you, you know. I'm thinking I should show him all the footage, and present him with your unpaid bill. The elegant image you have been clinging onto for so long will be gone with the wind. Think about that for a moment, and then reconsider whether or not you wish to sign this. Hellspawn. Ikaw ay Hellspawn. Ang mga bagay na mayroon ka ay napakayaman. Ang isang tasa ng alak ay nagkakahalaga ng 30,000. Ito ay isang scam. Ang mga luho na iyong nasiyahan ay lahat ay na-import mula sa ibang mga planeta. Ang mga ito ay ang pinakamaganda sa pinakamaganda, at ang ilan sa mga ito ay mga delicacy ng Shire. Siyempre hindi mura ang mga ito. Kung gusto mo, maaari mong tingnan ang mga presyo sa Skynet. Kung sakaling makita mong masyadong mataas ang aming mga presyo, tiyak na tutugma kami sa presyo. Ngumiti si Bauer. Nahirapan si Lu Xiaomei ng kaunti. Pinirmahan niya ang kontrata dahil sa gwapong si G. Luo. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak. Pinatang balikat niya ni Bauer at sinabi, huwag kang mag-alala. Magtrabaho ka para sa akin ng 50 taon, at mababayaran mo na ang iyong utang. Mawawala rin ang kontrata sa puntong iyon. Mas maganda sana kung wala nang sinabi si Bauer. Ngayon, talagang gusto ng umiyak ng babae. Nagsimulang lumabas ng club si Lu Xiaomei. Sa kabutihang palad, nakaayos na si Bauer ng isang sasakyang panghimpapawid upang sunduin siya. Kung hindi, wala siyang perang pang-uwi. Lahat ng kanyang pag-aari ay pag-aari na ni Bauer ngayon. Nagkamali ka. Dapat kang pumunta sa Silangang Lawa, sabi ni Lu Xiaomei. Pasensya na, sino ulit ang nagmamaneho ng sasakyang panghimpapawid na ito? Masungit na tanong ng driver, tinitingnan siya sa pamamagitan ng kanyang salamin. Galit na galit si Lu Xiaomei. Oo, ikaw lang ang driver. Ilabas mo ako para makauwi ako. Sige. Itinigil ng driver ang sasakyang panghimpapawid at lumapag. Bumaba si Lu Xiaomei sa sasakyang panghimpapawid at sinipa ang pinto. Sinabi niya, mga masamang tao kayo. Babalik ang karma na ito sa inyo isang araw. Lumingon siya at umalis. Sa wakas ay nakita niya ang isang pamilyar na figure na naglalakad malapit. Siya ang kanyang prinsipe, si G. Luo. Matapos magkaroon ng masamang kapalaran ng matagal, sa wakas, may magandang bagay. Aking prinsipe, narito na ako. Naglakad si Lu Xiaomei patungo kay Luo Yusho. Pero habang papalapit na siya sa kanya, nakita niya ang babaeng kasama niya. Ang babae ay nakasuot ng sexy at nakakapit sa braso niya. Sumandal siya nang malapit sa kanya. Luo Yusho, sino ang babaeng ito? Nagalit na sabi ni Lu Xiaomei, hindi na niya inisip ang kanyang imahe. Hiniblat niya ang braso ni Luo Yusho at itinuro ang babae. Nagulat si Luo Yusho. Sinabi ng babae, Luo Yusho, sino ang babaeng ito? Nagbago ang mukha ni Luo Yusho, at itinulak niya si Lu Xiaomei palayo. Ipinaliwanag niya sa babae, honey, listen to me. She works in the kindergarten with me. She keeps hounding me for my love, despite me constantly pushing her away. She has never stopped, and even now, she follows me around. Luo Yusho, what are you saying? Galit na galit si Lu Xiaomei.
Siya ang patuloy na nanliligaw sa kanya, at hindi siya makapaniwala sa sinasabi niya ngayon. Tumingin ang babae kay Lu Xiaomei, inikot ang kanyang mga mata, at sinabi, "You are just a teacher. And yet, you want to steal a man away from someone like me. Are you crazy? I can give this man pocket money, the likes of which you will never earn in your lifetime. Maybe when I grow tired of him, you'll get your chance." Pagkatapos noon, naglakad pasulong ang babae at itinulak pabalik si Lu Xiaomei. Napahawak siya para hindi siya matamba, pero nahulog pa rin ang lahat ng dala niya. "Mag-sorry ka sa akin, at pagkatapos ay pulutin mo ang lahat ng ito." Galit na galit si Lu Xiaomei, gusto niyang sakalin ang babae. "Nababaliw ka na ba? Umalis ka na. Sinabi ko na sa iyo na wala akong interes sa iyo." Naiinis na tumingin si Luo Yusho, at itinulak din siya. Ayaw niyang masaktan ng babae ang kasamang babae niya ngayon. Nang itulak siya ni Luo Yusho, nahulog si Lu Xiaomei pabalik, walang ibang nararamdaman kundi galit at kawalan ng pag-asa. Bigla, isang braso ang humawak sa kanyang baywang. Ay nalalayan ang kanyang mga balikat, at pagkatapos ay ang kanyang katawan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at napagtanto na ito ay ang driver na may salamin. Gusto niyang magsalita, ngunit biglang nakakuha ng atensyon niya ang langit. Maraming sasakyang panghimpapawid ang biglang nagtungo sa kanila. Sa loob ng 1 minuto, nakaparada na ang mga sasakyan sa paligid nila na nagpakarami sa lugar. Maraming lalaki, nakasuot ng itim na may salamin, ang lumabas sa kanilang mga sasakyan. Mukhang mga gangster sila habang nagtitipon-tipon. "Ano ang ginagawa ninyo rito? Ano ang gusto ninyo?" Nagsimulang umatras ang babae at si Luo Yusho. Tumingin si Lu Xiaomei sa mga sasakyang panghimpapawid sa paligid nila, King, Steel, Silver, Ghost, Starry, Star, Miracle. Lahat sila ay special editions na hindi basta-basta mabibili. Ang pagkakaroon ng isa sa mga ito ay nangangahulugan na isa ka sa mga super rich elite. Ngayon na napakarami na nila doon, naparalisado ang babae at si Luo Yusho. Nakakatakot ang mga lalaki sa kanilang itim na damit at salamin. Naging malambot ang mga binti ng mag-asawa. Hindi pinansin ng mga lalaking nakasuot ng itim ang babae at si Luo Yusho. Lahat sila ay naglakad sa harap ni Lu Xiaomei at sinabi, "Second lady." Nanlaki ang mga mata ni Luo Yusho at ng babae na parang nakakita ng multo. Halos hindi na sila makatayo. Ganoon din ang pagkalito ni Lu Xiaomei. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. "Second lady? Miss Bauer asked us to come and pick you up," sabi ng driver kay Lu Xiaomei. At pagkatapos, tumingin siya sa babae at kay Luo Yusho at sinabi, "Did this to bully you? I can kill them for you, if you'd like." "Sorry, I didn't mean to do that. I will pick the stuff up. Please forgive me." Nanginginig ang mga binti ng babae, at nagmadali siyang pulutin ang lahat ng nahulog na gamit ni Lu Xiaomei. "She forced me, Xiaomei. I did this for our future together," sabi ni Luo Yusho. "Go to hell." Hiniblat ni Lu Xiaomei ang kanyang bag at hinampas sa mukha ni Luo Yusho. Natomba siya, kaya sinipa niya ito sa pagitan ng mga binti. Napaigik at napasigaw ito sa sakit. Nakita ng babae na nakatingin ulit sa kanya si Lu Xiaomei. Sinampal niya ang sarili. Pat, it's my fault. Please forgive me. Let's go." Kinagat ni Lu Xiaomei ang kanyang mga ngipin, at hindi na sila pinansin. Binuksan ng driver ang pinto ng sasakyang panghimpapawid, at doon, nakita ni Lu Xiaomei si Bauer. Umiyak siya at lumapit para yakapin ito, sinasabi, "Bauer, don't cry." Hinimas ni Bauer ang kanyang ulo at sinubukang aliwin siya. "Thank you, Bauer." Hindi mapigilan ni Lu Xiaomei ang pag-iyak ng kaunti. Ginawa niya ang kanyang makakaya para pigilan ang kanyang mga luha at tumingin sa bata ng may pasasalamat. "You are welcome. I used 223 aircraft to help you. The fuel for each comes to a sum of around 78,000. With the wages for the drivers, and the damage." Kinalikot ni Bauer ang isang calculator at naglabas ng isa pang kontrata. "Hellspawn. Ikaw ay Hellspawn." Nag-echo ang sigaw ni Lu Xiaomei sa sasakyang panghimpapawid. Kabanata 1907. Nagplano si Hansen na mag-ensayo sa mga bundok. Hindi niya kailangan mag-practice ng kutsilyong ngipin, ngunit masyadong maraming especially iya ang okupado sa base. Kung mananatili si Hansen doon ng hindi nag-e-ensayo, maaaring magduda ang mga tao. Kaya, pumunta si Hansen sa mga bundok upang magsanay. Ngunit sa halip na mag-practice ng kutsilyong ngipin tulad ng sinabi niya sa lahat, nagsimula siyang magtrabaho sa Dangshan Sutra.
Nakaabot na sa Viscount class ang kanyang mutant blood at Jad Escan, ngunit ang Dangshan Sutra at The Story of Janes ay hindi pa. Ang The Story of Janes ay hindi ma-level up sa pamamagitan ng simpleng practice, kaya nakatuon siya sa Dangshan Sutra sa ngayon. Hindi siya nagdala ng sinuman sa pagkakataong ito. Nais niyang pilitin ang kanyang sarili upang makamit ang breakthrough na magiging delikado kung may iba sa paligid niya. Sa kabutihang palad, maraming resources sa Planet Eclipse. Si Haring Exiching at ang iba pa ay pwedeng lumabas at manghuli ng mga Xenogeneic sa kanilang sarili. Ang mga taong dinala niya mula sa mga sanctuary ay pwedeng kumain ng Xenogeneic genes at gumamit ng Beast Souls, kaya mas mabilis silang umangat kumpara sa mga tao sa Geno Universe. Xenogeneic Gene Eaten, Iron Wolf, Viscount Gene dagdag 1. Kumain si Hansen ng Xenogeneic meat, at tumaas ang kanyang Viscount Xenogeneic Gene tally. Kapag ang isa sa kanyang mga katawan ay naging Viscount, maaari niyang dagdagan ang gene tally na iyon. Ang mga Baron Xenogeneic genes ay kasalukuyang walang silbi para sa kanya. Kailangan niyang kumain ng Viscount materials lamang ngayon. Madali para kay Hansen ang pumatay ng mga Viscount Xenogeneics, at mabilis siyang umangat sa kanyang Viscount genes. Pagkatapos ng 6 na araw ng paglalakbay, natagpuan ni Hansen ang sarili sa mahigit 1,000 milya sa loob ng mga bundok. Nakatagpo siya ng malalakas na Marquis creatures, ngunit nakatakas siya gamit ang mga rabbit shoes. Sa kabuuan, hindi masyadong mapanganib ang paglalakbay. Ano ito? Habang naglalakad si Hansen sa isang landas, napansin niya ang presensya ng isang kakaibang bundok. Hindi maganda ang panahon sa Planet Eclipse. Walang lumalago na damo, kaya lahat ng bundok ay barren at mabato. Ngunit ang bundok sa kanyang harapan ay napaka-berde. Maraming puno ang tumutubo rito. May mga bulaklak, at ang ilan sa mga halaman ay may mga bunga pa. May mga ibon at insekto sa bundok na ito. Sila ay malayo, ngunit naramdaman ni Hansen ang kanilang life force. May bundok ba sa Planet Eclipse na ganito? Naisip ni Hansen na kakaiba iyon. Sinuri niya ang paligid at napagtanto na iyon lamang ang bundok na ganito sa rehiyon. Dahan-dahang lumapit si Hansen. Tiyak na may dahilan kung bakit ito napakalash. Marahil ay may kayamanan o anuman, naisip ni Hansen na dapat siyang maghanap. Umakyat si Hansen sa bundok. Habang napansin niya na maraming life forces ang nagmumula sa bundok, nakita niyang normal ang mga ibon at mga puno. Walang lumilitaw na Xenogeneics dito. Kakaiba. Mahirap ang paglaki ng mga Xenogeneic plants sa planetang ito, at madalas na nahihirapan ang mga Xenogeneic creatures sa kanilang pamumuhay. Paano sila lahat ay buhay? Lalo na tila normal lang sila. Naging labis na kuryoso si Hansen tungkol sa anomalya na ito. Patuloy na umakyat si Hansen sa bundok, at ang mga dahon ay kasing ganda ng nakita mula sa malayo. Ang mga normal na halaman at nilalang ay nakakalat sa buong bundok, na parang ang buong bundok ay inilipat sa Planet Eclipse. Pagkatapos ng 1 oras, nakarating si Hansen sa tuktok. Labis siyang nagulat sa tanawin na nakita niya. Sa tuktok ng bundok, sa gitna ng isang maliit na kagubatan ng mga puno, may isang esmeralda na patag. Isang lumang bahay ang naroon, at mukhang napakatanda na. May tao ba dito? Tinawag ni Hansen ang bahay na okupado. Naisip niya na ito ay kakaibang bagay na matatagpuan, kaya naisip niya, sino ang makakapagtayo ng bahay sa ganitong lugar? Muli siyang tumawag, ngunit walang tumugon. Kaya, lumapit siya sa bahay dahil nakabukas ang mga bintana. Gusto niyang tingnan kung ano ang nasa loob mula roon. Ang dekorasyon ng loob ay simple at rustic. Lahat ay gawa sa kahoy, at ang pangunahing mga tampok ay isang mesa at isang kama. Maging ang teapot at mga plato ay gawa sa kahoy. Mukhang ang mga tao doon ay gumagamit ng kahoy upang itayo ang lahat. Ngunit hindi malaki ang kahoy. Makikita mo ang lahat sa isang tingin. May isang silid sa likod ng bahay, ngunit hindi mo ito makikita mula sa labas. May tao ba dito? Tanong ni Hansen. Wala siyang natanggap na sagot. Kaya, itinulak niya ang pinto at bumukas ito. Pumasok si Hansen at naghanap. Walang mukhang mahalagang suriin, kaya nagpasya siyang tingnan ang likod na silid. Binuksan ni Hansen ang pinto at natigilan. Bigla siyang nakakita ng isang tao na nakatayo sa tabi ng kama. Nakatayo siya at nakaharap kay Hansen na may bukas na mga mata. Pasensya na, tumawag ako mula sa labas, at inisip kong walang tao rito. Ipinaliwanag ni Hansen, ngunit ang kanyang mga salita ay sinalubong ng awkward na katahimikan. Mayroong isang bagay na nagbigay sa kanya ng pagdududa. Ito ay dahil ang taong nasa tabi ng kama ay isang lalaki, isang tao. Nakatayo ang lalaki sa kanyang kinaroroonan at hindi gumagalaw. Hindi man lang siya tumingin kay Hansen. Excuse me, tiningnan ni Hansen ang lalaki at maingat na nagsalita.
Nais niyang malaman kung sino siya, at bakit may tao doon. Ngunit hindi alam ni Hansen kung sigurado siyang tao ang lalaki. Maaaring siya ay isang crystallizer na nakalimutan noong mga nakaraang panahon. Nagtanong si Hansen ng ilang katanungan, at sa bawat pagkakataon ay walang tumugon. Akala ni Hansen na patay na ang lalaki kung hindi dahil sa life force nito. Ang pangalan ko ay Hansen. Ano ang sayo? Nang sabihin iyon ni Hansen, biglang kumilos ang lalaki. Ipinatong niya ang isang daliri sa kanyang mga labi na parang gesturing na dapat siyang manahimik. Ang lalaki ay hindi mukhang hostile at iyon ay nagbigay kay Hansen ng malaking ginhawa. Tumigil siya sa pagsasalita at pinanood ang lalaki. Nagpatuloy na nakatayo ang lalaki sa kanyang kinaroroonan sa loob ng isang buong oras nang hindi bumibigkas ng kahit isang salita. Mukha siyang mas estatwa kaysa sa isang buhay na nilalang. Nagpa-practice ba siya? Ngunit hindi ito mukhang ganoon. Naramdaman ni Hansen na labis siyang nalilito, ngunit labis din ang kanyang kuryosidad. Umupo siya sa isang upuan upang panoorin ang lalaki at tingnan kung ano ang gagawin nito. Ngunit lumipas ang 10 oras, at hanggang ngayon, hindi pa rin gumagalaw ang lalaki. Kaibigan, maaari ba tayong mag-usap? Hindi na makapaghintay si Hansen. Muli na namutawi ang lalaki na humiling ng katahimikan. Nang bumagsak ang puso ni Hansen. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ng lalaki. Hindi siya makapagtanong ng kahit ano dahil patuloy lang ang lalaki sa pag-hush sa kanya. Tumingin si Hansen sa paligid ng silid at napansin na ang lahat ay rustic tulad ng natitirang bahagi ng bahay. Tumingin si Hansen sa isang mesa at nakakita ng isang bagay na talagang hindi gawa sa kahoy. May papel kasama ang isang tambak ng mga libro. Kaibigan, maaari ko bang tingnan ito? Lumapit si Hansen sa mesa at sumilip sa mga libro. Mayroong isang tala-arawan na may maraming nakasulat dito. Ngunit hindi agad nagbasa si Hansen. Nais pa rin niyang humingi ng pahintulot mula sa lalaki. Mukhang labis na kinakabahan ang lalaki, at muli siyang humiling ng katahimikan. Kung hindi ka tot-utol, ipagpapalagay kung pumapayag ka. Nagpatuloy si Hansen na basahin ang nilalaman ng tala-arawan. Kabanata 1908. Mabilis na napansin ni Hansen na nababasa niya ang teksto sa tala-arawan. Nakasulat ito sa sinaunang wika ng mga tao, isang teksto na madalas gamitin ng mga crystallizer. Gayunpaman, may iba't ibang simbolo na hindi niya maintindihan. Sa kabuuan, hindi niya maintindihan ang lahat ng nakasulat. May ilang mga formula na nakasulat. Hindi masyadong magaling si Hansen sa agham. Natuto siya ng kaunti sa paaralan, ngunit nakalimutan na niya ang karamihan sa mga iyon. Pero alam pa rin ni Hansen na hindi pa niya nakikita ang mga formula na ito. Napakakomplikado ng mga ito. Batay sa nilalaman ng libro, sinusubukan ng lalaki na kalkulahin ang isang bagay. Binuklat ni Hansen ang mga pahina ng libro, at walang reaksyon ang lalaki. Hanggat hindi nag-iingay si Hansen, hindi pinapansin ng lalaki ang kanyang presensya doon. Ganoon ang tila nangyayari, sa tingin niya. Dahil hindi tumutol ang lalaki sa pagkilos ni Hansen, nakaramdam siya ng sapat na kaligtasan para mag-relax ng kaunti. Kaya, nagpatuloy siya sa pagbabasa ng tala-arawan. Mukhang isang draft ito. Maraming random na bagay ang nakasulat. Gayunpaman, sapat na ang mga salita at simbolo na hindi niya maintindihan para maging hindi maintindihan ang libro. Ibinaba ni Hansen ang tala-arawan at tiningnan ang ibang mga libro. Lahat sila ay tila tungkol sa agham. May mga libro na nakabatay sa quantum theory. Alam ni Hansen na hindi niya maiintindihan ang mga librong iyon. Dahil magulo ang pagkakalagay ng mga libro, nagpasya si Hansen na ayusin ang mga ito. Sa pamamagitan ng paggawa nito, umaasa rin siyang makahanap ng libro na masisiyahan siya. At hindi nagtagal, nagulat siya. Nakita niya ang isang libro na may pamagat na The Story of Jeans. Ito ang nakuha ni Hansen mula sa main control room ng mga crystallizer. Simula noon, wala siyang nakitang kahit isang bagay na nauugnay sa libro. Kahit si Stay Up Late ay hindi alam kung saan nagmula ang The Story of Jeans. Binasa niya ito, umiling, at naisip na ito ay isang biro. Walang nilalang ang makakapagamit ng The Story of Jeans, o kahit na mag-practice nito. Hindi ito isang bagay na matututunan ng anumang nilalang. Hindi kailanman inasahan ni Hansen na makakahanap siya ng isa pang kopya sa isang lugar na tulad nito. Marahil ito ay isang pagkakataon lang. Marahil pareho lang ang pamagat pero hindi talaga pareho ang libro. Sinubukan ni Hansen na maibalik ang kanyang mga iniisip at pagkatapos ay binuklat ang libro. Nang mabasa niya ang unang linya, alam niyang hindi siya nagkakamali. Ito nga ang isa pang kopya ng The Story of Jeans. Eksaktong pareho ito.
Nagpatuloy si Hansen sa pagbabasa ng nilalaman at salita sa salita, pareho ito. Bukod sa karaniwang nilalaman, mayroon talagang maraming mga tala na nagpapaliwanag ng mga bagay. Pero hindi ito nauugnay sa kung paano ka talaga magpa-practice gamit ang teksto. Ang mga tala ay may kaugnayan sa agham. Seryosong binasa ni Hansen ang lahat hanggang sa makarating siya sa dulo. Ang nilalaman mula sa simula hanggang sa dulo ay pareho sa kanyang sariling The Story of Jeans. Gayunpaman, mayroong isang karagdagang pahina. Ang pahinang iyon ay walang kinalaman sa kung paano magpa-practice sa akda. Ito ay isang buod. Gumamit ang buod ng malawak na bokabularyo. Hindi maintindihan ni Hansen ang nakasulat hanggang sa makarating siya sa huling linya. Nakasulat doon na nabigo ang pagsubok. May isa pang bagay na naintindihan din niya. Cannot figure out the requirements for practice. The story of Jin's theory does not make sense. Can I not create a god? Ang lalaking ito ba ang lumikha ng story of Jeans? Nakatingin ng kakaiba si Hansen sa lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng ordinaryong damit ngunit ang mga ito ay sira-sira na. Nakatayo siya ng walang kibo parang isang mannequin. Nakatuon siya na parang nakikinig sa isang bagay. Mayroong isang bagay na gusto niyang itanong pero alam niyang kung susubukan niyang magtanong, sasabihan lang siya ng lalaki na manahimik. Nagpatuloy si Hansen sa pag-aayos ng mga libro sa mesa. May mga libro tungkol sa maraming paksa, mula sa Jeans hanggang sa quantum theory. Sa pangkalahatan, hindi marami ang naiintindihan ni Hansen. Matapos ayusin ni Hansen ang mga libro, nagpasya siyang umupo at obserbahan ang lalaki. Talagang hindi gumagalaw ang lalaki, at hindi niya alam kung gaano katagal makakaya ng lalaki na gawin iyon. Halos makatulog na si Hansen nang sa wakas ay gumalaw ang lalaki. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa mesa, tumingin pababa kay Hansen, at sinabi, "Sino ka? Bakit ka napunta rito?" "Ako si Hansen." "Ano ang pangalan mo?" Masayang tanong ni Hansen. "Tumakas ka, o huli na para makatakas ka." Mukhang naiinis ang lalaki. Ano ang ibig sabihin niyan? Nakaramdam ng kaba si Hansen, at naisip niyang maaaring subukan siyang labanan ng lalaki. Hindi mo alam na nasa katawan ka ng isang espiritu. Kapag gumalaw ito, maglakbay ito sa kalawakan, paliwanag ng lalaki. Ibig mo bang sabihin na ang bundok ay isang nilalang? Nagtatakang tanong ni Hansen. Ano ang kakaiba doon? Maraming buhay sa mundong ito, sabi ng lalaki. Ito ay isang bundok. Paano magkakaroon ng buhay ang isang bundok? May iba pang mga nilalang tulad ng mga ibon at bulate sa bundok na ito, sabi ni Hansen. Tumingin sa kanya ang lalaki ng may paghamak. Maraming bakterya at parasito ang nasa iyo. Ang katotohanan na mayroon silang buhay ba ay nangangahulugan na wala ka. Pero ako ay isang nabubuhay na bagay. Ang bundok ay isang bato lang, sabi ni Hansen. Sino ang nagsabing hindi maaaring magkaroon ng buhay ang mga bato? Para itong isang piraso ng karne. Hindi mo sasabihin na nabubuhay ito, pero bahagi ito ng buhay, sabi ng lalaki. Hindi ganoon. Kung ang bato ay parang karne, bakit kaya tayong lumikha ng mga minahan? At bakit hindi lumalaban ang buhay ng bato? Tulad natin, kung mayroong humuhukay sa ating karne, gusto nating patayin ang sino mang nananakit sa atin, tanong ni Hansen. Tumawa ang lalaki. Dahil masyadong mabilis tayo. Masyadong mabilis. Napahinto si Hansen, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ng lalaki. Ang bato ay nabubuhay ng mas matagal kaysa sa atin. Ang 1,000,000,000 taon ay maaaring isang sandali lang para sa kanila. Kahit nahamukay tayo sa katawan nito, hindi man lang mapapansin ng bato ang ating presensya. Hindi nito nakikita ang ginagawa natin. Napahinto si Hansen. Hindi pa niya naisip ang mga bagay sa ganitong paraan. Tumingin ang lalaki kay Hansen. Sinabi mo na papatayin natin ang sino mang nananakit sa atin, di ba? Pero hindi ganoon ang mga bagay. Paano kung magkaroon tayo ng sakit na parang cancer? Sinisira nito ang ating mga katawan, pero madalas, hindi natin maalis ang bagay na pumapatay sa atin. Kapag sinasaktan ng mga bagay na ito ang iyong katawan, wala kang magagawa. Tulad ng bato na hindi makakagawa ng anumang bagay tungkol sa atin. Ito ay isang simpleng paraan lamang para ipaliwanag ko ang mga bagay na ito. Ang katotohanan ng mga bagay na ito ay mas komplikado pa. Kung interesado kang matuto ng higit pa, basahin mo ito. Mas maiintindihan mo ng husto. Binigyan ng lalaki si Hansen ng isang libro. Masama ang aking kaalaman sa agham. Baka hindi ko maintindihan. Nakaramdam ng hiya si Hansen sa pagsasabi nito. Sinabi ng lalaki, ang pananaliksik sa agham ay tungkol sa pagpapasimple ng mga komplikadong bagay.
Hayaan mong ang ibang mga hanggal ang mag-alala tungkol sa agham mismo. Ito ay isang Geno art na nilikha ko sa pamamagitan ng teorya ng mga nilalang na bato. Maaaring pagpraktisan ito ng mga ordinaryong crystallizer. Gusto sanang magsalita si Hansen pero tumingin ang lalaki sa labas at nagsalita ulit. Sinabi niya, dapat ka nang umalis. Magagalaw na ang espiritu. Maliban kung gusto mong maglakbay ng malayo kasama ako, iyon ay. Kabanata 1909. Nagsimulang tumakbo si Hansen palabas ng kubo. Maaaring nagsisinungaling ang lalaki pero mas mabuti nang tumakbo kaysa ipagsapalaran ang lahat sa pamamagitan ng pananatili. Kung madadala si Hansen sa ibang star system, masama iyon. Nang makalayo na siya, lumingon si Hansen upang harapin ang lalaki at tanungin, ano ang pangalan mo? Left crazy? Sagot ng lalaki. Gusto sanang magtanong pa si Hansen, pero naramdaman niyang nagsimulang manginig ang bundok. Walang pag-aalinlangan, nagpaalam siya at nagmadaling umalis sa bundok. Boom! Dahil sa bilis ng kanyang rabbit shoes, halos makalabas si Hansen sa bundok bago marinig ang nakakabinging tunog na iyon. Ang mga bundok sa paligid ay nanginginig ng husto, at nang lumingon si Hansen upang harapin ang lugar kung saan naroon ang bundok, wala siyang nakita. Para bang hindi umiral ang bundok? Paano gumalaw ng napakabilis ang bundok na iyon? Akala ko sinabi ng lalaki na mabagal ang mga bato. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Hansen. Mabuti na lang at mabilis siyang kumilos. Kung hindi, matagal na siyang nawala. Tiningnan ni Hansen ang librong ibinigay sa kanya ni Left Crazy. Walang pangalan, at lahat ay nakasulat ng mano-mano. Petrify. Ang pangit naman ng pangalan. Parang isang kasanayan na magpapatigas sa iyong balat na parang bato, naisip ni Hansen habang nagsimula siyang magbasa ng teksto. Pero habang nagbabasa siya, nagulat ang kanyang ekspresyon. Ang kasanayan ay tinawag na Petrify, at kahit na ang pangalan ay pangit, ang nilalaman ay kahanga-hanga. Ito ay isang kumpletong Geno art. Mula sa commoner hanggang sa baron, mula sa viscount hanggang sa king, lahat ay maaaring mag-practice at maging bihasa dito. Mayroon itong sariling kapangyarihan. Gayunpaman, ang pagpapractice ng Petrify ay hindi nagpapatigas sa iyong katawan. Magiging mas malapit lang ang iyong katawan sa mga nilalang na bato. Ang mga crystallizers ay parang mga herms, kaya hindi sila maaaring maging ganap na bato. Mas mataas ang iyong petrification, mas malapit ka sa buhay ng isang bato na iyong tutugma. Hindi ka magiging ganap na katulad ng isang bato, magkakaroon ka lamang ng ilang katangian nito. Ang Petrify ay nagpapatigas sa mga tao at crystallizers. Binibigyan nito sila ng buhay ng isang bato. Hindi maaaring gawing hindi namamatay ng Petrify ang isang tao, ngunit mas mahirap para sa oras na mag-iwan ng mga marka sa mga petrified na katawan. Libo-libong taon ang nagre-resulta sa pagkamatay ng maraming tao at crystallizers, ngunit para sa isang bato, isang sandali lang iyon. Hindi ito nakakaapekto sa kanila. Sinuri ni Hansen ang mga kinakailangan para maitaas ang Petrify sa King Class kung iyon ang kanyang pipiliin. Sa puntong iyon, magkakaroon siya ng buhay na halos kapareho ng isang bato. At sa isang katawan na tulad nito, maraming milyong taon ang maaaring dumating at umalis nang hindi siya naaapektuhan. Gayunpaman, may isang malaking kapintasan ang Petrify. Kapag ginamit mo ito, talagang magiging bato ang iyong katawan. Hindi ka makagalaw dahil dito. At ang iyong isip ay mananatili rin doon, aktibo rin. Mas marami kang nagpa-practice ng kasanayan, mas malapit ka sa buhay ng isang bato. Ang cool talaga, pero mukhang walang silbi. Magiging bato ka lang, at ang mga bato ay hindi sapat na matigas para magbigay ng mahusay na proteksyon. At hindi ka rin makagalaw. Bakit ba nag-abala ang lalaking iyon sa paglikha ng kasanayang ito? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaisip si Hansen ng isang kapaki-pakinabang na aplikasyon para dito. Kung kaya kung mag-practice habang petrified, kung gayon ang oras ay hindi magiging problema para sa akin. Maaari ko lang patuloy na mag-practice ng hindi kumakain o umiinom. Sa kasong iyon, ang Petrify ay maaaring maging kapaki-pakinabang talaga. Plano niyang matutunan ito, iniisip na maaaring magamit ito. Ang Petrify ay isang Geno art na nagpapahintulot sa pagpapalitan ng genes. Hindi nito ginagawang mas mahusay ang iyong katawan. Kailangan mo pa rin ng lakas tulad ng The Story of Gene bilang batayan. Naisip ni Hansen na ito ay isang crystallizer Geno art, kaya ginamit niya ang The Story of Genes para mag-practice dito. Nakahanap si Hansen ng isang ligtas na kuweba para magtago kung saan maaari niyang pagpraktisan ang Petrify. Mas madali itong matutunan kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos itong ikalat ng isang beses, nagsimulang makaramdam ng bato ang kanyang balat.
Napagtanto na ni Hansen na natutunan na niya ang unang tier ng Petrify. Mas madali pala kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ay sinubukan ni Hansen ang ikalawang tier. Ito ay isang Baron class Petrify. Madali ring natapos ni Hansen ang Baron Petrify. Nagpatuloy siya, at napagtanto niyang ang Petrify ay talagang napakadaling matutunan. 2 araw lang siyang nag-practice dito para maabot ang King class. Matapos maabot ang King class, napansin niyang wala nang nakasulat si Left Crazy. Marahil ito ay dahil sa hindi pa niya naabot ang antas na iyon. Hula niya na pagkatapos ng King level, maaari ka nang maging Petrified. Dahil walang kasanayan na magtuturo sa kanya kung paano magpatuloy, nagpa siya si Hansen na subukan ang ibang mga bagay. Kung magiging bato siya at hindi na makakabalik sa anyong tao, kung gayon ay tapos na ang kanyang buhay. Bakit ganoon? Ayon kay Left Crazy, kailangan mong maabot ang isang tiyak na antas bago mag-practice ng ganoong kasanayan. Kaya, bakit walang pumihil sa kanya na maabot ang King class? Dahil ba sa The Story of Genes? Hula ni Hansen ng ilang mga bagay, pero hindi siya sapat na sigurado para maniwala sa anumang bagay. Sinubukan ni Hansen na gamitin ang kanyang Petrify, at nalaman niyang hindi maaaring pagpraktisan ang ibang mga Geno art hanggat ginagamit ito. Dahil ang Petrify ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa katawan. Ang mga Geno art para sa katawan ng tao ay walang silbi. Ang The Story of Genes lang ang makakapatakbo habang nasa petrified state siya. Ang kakaiba ng Geno art na ito, kahit na maaari kang dalhin sa isang napakataas na antas, halos wala itong silbi. Nawala ng interes sa Petrify, nagpa siya si Hansen na bumalik sa pagpapractice ng Dangshan Sutra. Nanatili si Hansen sa mga bundok ng isang buong buwan. Marami siyang nakalaban at nagpractice gamit ang kanyang Dangshan Sutra. Malapit nang magkaroon ng breakthrough ang Dangshan Sutra, pero hindi pa rin ito nangyayari. 10 araw na lang ang natitira bago sumabog ang Red Mist Spring. Matapos mapagtanto ito, nagpa siya si Hansen na oras na para umalis sa mga bundok at magtungo sa spring. Kailangan ng kanyang spell Geno armament ang spring na ito para maging Viscount. Hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong ito. Hindi nagtagal, nasa labas na ng Red Mist Valley si Hansen. Maraming Xenogeneics ang naglalakad-lakad, at malinaw na lahat sila ay pumunta roon para sa Red Mist Spring. Lahat sila ay nakasabit sa labas ng lambak. Wala pa sa kanila ang pumasok sa mist. Naghihintay sila na sumabog ang spring. Tumingin si Hansen sa paligid. Ang mga Xenogeneics na naroon ay Baron o Viscount. Walang mas mataas na antas. Sinabi ni Isha kay Hansen na ang Red Mist Spring ay gumagana lamang para sa mga Viscounts. Hindi ito magiging epektibo sa mga mas mataas na antas, kaya, walang saysay na pumunta ang mga high-class Xenogeneics. Kabanata 1910. Nakahanap si Hansen ng isang nakatagong lugar sa Red Mist Valley. Maghihintay siya doon hanggang sumabog ang spring. Naghunting din siya ng maraming Viscount creature sa paligid para makuha ang kanilang mga materyales at genes. 3 o 4 na araw na lang ang natitira, ayon sa schedule na iminungkahi ni Isha. At sa mga susunod na araw na iyon, lalong dumami ang mga nilalang na nagtipon. Naisip ni Hansen na may halos 10,000 nilalang na nagtipon, karamihan sa kanila ay Viscount. Mabuti na lang at walang mas mataas na antas na nilalang ang dumating. Kung dumating sila, hindi na niya masisiguro na siya ang makikinabang sa spring. Marahil dahil sa sobrang kasakiman nila sa pagnanais sa spring, nag-away-away ang maraming nilalang. Hindi pa siya nakakakita ng ganito karaming kaguluhan. Habang pinapanood ni Hansen ang mga Xenogeneics na nag-aaway sa labas ng lambak, nakita niya ang ilang Xenogeneics na umatras. Tinalikuran nila ang kanilang posisyon. Mukhang may malakas na paparating. Hindi naman kaya isang mas mataas na antas na Xenogeneic? Nagulat si Hansen. Tumingin siya sa direksyon na iyon. Pero masyadong maraming Xenogeneics doon. Marami ang may taas na 2 metro, at nakatikip sa paningin ni Hansen. Hindi niya makita kung ano ang paparating. Tumingin si Hansen sa paligid at lumapit sa pader. Gusto niyang umakyat at mas makita ng maayos. May isang maitim na berdeng centipede. Ang bawat bahagi ng katawan nito ay kumikinang ng mga mata na parang hiyas habang gumagapang ito sa lupa. Umatras ang bawat Xenogeneic sa kanyang landas nang makita nila ito. Wala nang naglakas loob na manatili sa loob ng 20 metro mula sa nilalang. Ang Xenogeneic ay may haba na 10 metro, pero hindi ito mataas. Ang katawan nito ay kalahating metro lang ang taas mula sa lupa. Iyon ang dahilan kung bakit nahirapan si Hansen na makita ito. Pinanood ni Hansen ito ng matagal, at hindi niya inisip na ito ay napakataas na antas.
Dapat ay hindi ito hihigit sa isang Viscount, kaya kakaiba na makita ang takot na nararamdaman ng napakaraming Xenogeneic sa pagtingin dito. Mabilis na naabot ng Centipede Xenogeneic ang pasukan ng lambak. Iba ito sa ibang mga Xenogeneics, at gumapang ito ng diretso sa lambak. Nagulat si Hansen. Sinabi ni Isha na ang Red Mist Spring ay mabuti para sa mga Xenogeneics. Maaari nitong mapabilis ang kanilang ebolusyon, pero ang Red Mist mismo ay nakakasama. Hanggang sa hindi pa handa ang spring, nananatili ang mist doon. Kaya, mas matalino na iwasan ang mist hanggang sa panahong iyon. Pero ang centipede ay umakyat ng diretso sa lambak, at hindi ito nasaktan ng mist. Hindi. Kailangan kong mahanap ang centipede na iyon. Kung papunta ito sa spring, maaaring maswallow nito ang spring sa sandaling mabuksan ito. Mawawala ang aking pagkakataon. Kumunat ang noo ni Hansen. Hindi niya inisip na papasok ang centipede sa lambak. At ngayon na nasa loob na ito, magiging napakahirap na hanapin ang nilalang. Hindi mo nga makita ang iyong sariling kamay sa harap mo, napakakapal ng mist na iyon. Magiging mahirap na hanapin ang centipede. Kailangan kong subukan. Mabuti na lang, isang Viscount Xenogeneic lang ito. Hindi ito magiging malaking banta. Sinuot ni Hansen ang kanyang Marquis armor at ang rabbit shoes. Lumipad siya sa ibabaw ng mga ulo ng mga Xenogeneics at dumiretso sa lambak. Tulad ng dati, napahina ng mist ang mga pandaman ni Hansen. Para bang bingi at bulag siya. Hinanap ni Hansen sa mist, umaasa na makita ang Centipede Xenogeneic. Malawak ang lambak, at may ilang araw pa bago sumabog ang spring. Naisip ni Hansen na makikita niya ang centipede. Mas mabilis na naglakad si Hansen sa mist, pero hindi siya naglakas loob na tumakbo ng masyadong mabilis. Kung makabangga siya sa isang pader ng bato at masaktan, magiging katatawanan siya. Dahil hindi siya makakakita, sinubukan niyang yakapin ang mga pader habang naglalakad. Nang matapos niyang suriin ang lugar sa ganoong paraan, napanatili niya ang isang matatag na distansya mula sa pader at naglakad ulit sa tabi ng mga ito. Matapos maghanap sa lugar na parang isang maayos na carpet, hindi pa rin niya nakikita ang centipede. 8 oras na ang lumipas. Medyo malaki ang Xenogeneic na iyon. Hindi dapat masyadong mahirap hanapin. Bakit ba ako ganito kaswerte? Nalungkot si Hansen. Pumasok si Hansen sa pinakamalalim na bahagi ng lambak, at nang makarating siya sa dulong pader, gusto na niyang bumalik. Pero iba ang pakiramdam ng pader na iyon kaysa sa iba. Patuloy na hinahaplos ni Hansen ang pader, at sa wakas, napagtanto niyang may puwang sa tabi nito. Ito ay isang kuweba. Naisip ni Hansen na sapat na ang kanyang proteksyon, dahil sa Marquis armor at rabbit shoes, kaya pumasok siya sa kuweba. Pagkapasok, kumikinang ng malakas ang mga mata ni Hansen. Nawala ang red mist, at nakikita niya ang lahat ng nasa loob ng kuweba. Ang red mist ay parang apoy na nag-aapoy sa likuran niya. Niliwanag nito ang kuweba, pero wala namang mist sa loob ng kuweba. Bumalik ang lahat ng pandaman ni Hansen. Tumingin si Hansen ng mas malalim sa kuweba, at nang gawin niya iyon, may isang bagay na nagpasaya sa kanya. Nasa loob ang higanteng centipede. Nasa kuweba ba ang spring? Imposible. Sinabi ni Isha na ang spring ay magkakaroon ng mas maitim na mist. Paano nangyari na wala man lang? Naisip ni Hansen. Hindi siya tumigil sa paggalaw, at plano niyang alisin ang centipede para lang sigurado. Mukhang napakasensitibo ng Xenogeneic na iyon, bagaman. Mabilis nitong napansin ang presensya ni Hansen, kaya lumingon ito at ginamit ang mga mata nitong parang hiyas para tingnan siya. Boom! Habang nangyayari ito, kumikinang ng berdeng ilaw ang mga mata nitong parang hiyas. Masyadong maliwanag ang berdeng ilaw, lalo na para sa isang kuweba na napakaliit. Binawahan nito ang buong kuweba ng liwanag na iyon, na nagtulak kay Hansen na tumakbo pasulong. Mabuti na lang at may Marquis armor ako. Ang liwanag na ito ay mukhang Viscount level sa pinakamababa, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Hinugot niya ang kanyang ghost teeth knife, at gamit ang kanyang kapangyarihan ng yelo at dugo, hinati niya ang liwanag. Hiniwa ng ghost teeth knife ang berdeng ilaw. Mayroon talagang presensya ang ilaw, at napuno nito ang buong lugar. Nang tumama ito kay Hansen, naging berde siya. Pagkatapos ay napagtanto ni Hansen na hindi na siya makagalaw. Para bang pinigilan siya ng isang kakaibang kapangyarihan. Naipit siya sa parehong posisyon, hindi makagalaw. Crap! May mali sa ilaw na iyon. Nagulat si Hansen. Nagmamadali siyang gumamit ng kanyang kapangyarihan, sinusubukang masira ang liwanag na nakakulong sa kanya. Gusto niyang maibalik ang kanyang kalayaan. Pinatakbo ni Hansen ang Jad Esken, ang Blood Pulse Sutra,
ang Dangshan Sutra, at The Story of Jinns, pero hindi pa rin siya makatakas sa berdeng ilaw. Ang centipede-like Xenogeneic, na ang mga mata nitong parang hiyas ay nakatuon kay Hansen, ay patuloy na binomba siya ng berdeng ilaw.